Okay, so gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Sagittarius. Date is for May 11 to 17. So, kung bago ka, subscribe, like, and share. Kung di mo alam yung Sun, Moon, Rising mo, sa dulo ng video may link para mapanood mo. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. For private readings po, spell works, you can message me. And Friday till Sunday, nasa Oh My Gulay po tayo sa Session Road for face-to-face readings. Now, progressive reading to, meaning in the additional 1 to 7 more weeks, so almost 2 months then, mararanasan mo itong mga readings na ito pa. So, ano ba yung in-expect natin, Sagi? So, una-una we have here is the card of the Sun. Well, mukhang maganda naman yung simula. Given kasi the Sun is about ano bright new beginnings. Talks about new, andoon na yung mga napagsabi, pag bagong araw, may bagong pagkasa. It also talks about hope. And at the same time, in terms of astrology, connected din siya sa planet ng sa astrology kasi ang sun planet eh. So yun. Yun, kinoconsider siya sa ang planet din. And ang sun, it symbolizes you as your ego, yung ikaw mismo as an individual. So this is a time na medyo ano muna, ikaw muna yung bida sa sarili mong mga kwento. Ikaw muna yung masusunod. Ikaw dapat yung, kumaga, what you want is what you get. So, eto na yung moment na, of course, pag ganon, be careful din kasi may mga tao na they will take it medyo offensive na baka feeling nila na parang, ay, ang yabang mo naman ni Sagittarius, blah, blah, blah. Well, actually, hindi naman pigi mayabang yon. Ando naman kasi na parang siguro pwede tingnan to na parang self-care or andoon na moment mo naman na i-prioritize yung sarili mo, giving yourself the chance to grow, to explore, to be better in every way possible. Now, ang kasunod nito as we have is the Queen of Swords. So, andyan na, although fire elemental ka, this is a time that medyo kailangan mag-allow ka ng emotions mo din na mag-flow. And at the same time, while doing that, medyo kailangan maging focus ka din sa mga physical aspects ng life mo. So, of course, andyan yung i-groom mo if you need that moment, you need to groom yourself as well. Hindi naman kalabisan yun to be honest, na magpapagupit tayo or magpapalinis tayo ng kuko. It's part of self-care. Andun kasi na habang ginagawa mo yun, binibuild mo yung kumpiyansa mo sa sarili mo. Binibuild mo yung capacity mo na kumbaga ito yung pamamaraan ng loving yourself the way na dapat minamahal ka. Kasi totoo naman, wala namang makakapagmahal sa atin ng perfectly except tayo. So, andoon na ito yung paalala sa'yo ng cards mo din. Again, wala masama. Kung iniisip nila sabihin ng kalabisan yon, una-una, pera mo yan. Pinaghirapan mo. So, ikaw ang may final say. Tsaka, given na House of Philosophy ka, alam mo yun, higher level of learning, so alam mo yung kung ano na yung labis, ano yung kulang, di ba? Now, we have here next is yung Nine of Swords naman. So, andito kasi si Nine is about higher level of learning. So, Swords, again, it's about air. So, eto na yung moment na may mga iba sa inyo may mga plans sa parang, ay parang gusto kong pumunta dito, gusto kong enjoyin yung ganitong pagkain, go. Deserve mo yun. Yun yung masasabi ko lang. After lahat ng mga ginawa mo, yung mga sacrifices mo, yung mga binigay mo for other people, yung mga puyat mo, yung mga tiniis ba sa inyo, tiniis na gutom, para lang meron kayong ibigay pa, it's deserved naman talaga. And appropriate lang na binibigay, you're doing it for yourself. Now, ang next natin is si The Lovers. Okay, so lovers kasi is about commitments eh. And in astrology, connected siya with the zodiac sign na Gemini, pero naka-reverse to. So, ang ano niya, ang counterpart niya, guess who? Sagittarius. So, the card is advising na ano may mga iba sa inyo, not all, but I'm getting na may mga, especially may mga moon signs and rising signs. May mga iba sa inyo parang gusto nyong either bumalik sa pag-aaral, ipagpatuloy yung pag-aaral, or may mga iba sa inyo na parang bet yung pag-aralan to para ma-expand yung knowledge nyo. Good yun.
it's time that you invest. It's time na bigay mo na to sa sarili mo. It's time na gawin mo na to para sa sarili mo. This is your moment. Kumbaga sa isang magsasaka, madami ka nang itanim. Oras na para umani. Kasi kung hindi mo aanihin yun, 'di ba, ang mangyayari nabubulok kasi yung pananim. So, the card of the lovers is saying, yes, lovers is about relationship, pero nalimutan mo yung bigyan ng attention yung isang relationship na napaka-importante. At ang tawag doon sa intrapersonal relationship. Yung connection mo, yung relasyon mo sa sarili mo. That's very important as well. Okay, so meron tayo dito si Five of Pentacles. Now, andun yung point na yes, babalik tayo ng konti doon sa may Queen of Swords na may mga mag-iinarte dyan. Expect mo na sasabihin na, ang selfish mo naman, nangihingi ako ng help, hindi... Alam mo, huwag kang mapayag na magpa-gaslight sa kanila. Huwag kang papayag na magpahatak sa kanila. Kasi, tawag dito, hindi ba na kayang gawa ng paraan? Alam mo yung tipong buhay naman sila, hindi naman, siguro naman sila baldado, kompleto naman yung pangangatawan nila. Can they not do something about it? Bakit kailangan sa iyo iaasa? Now, the Five of Pentacles is saying, wag mong hahayaan na um, kainin ka nung mga pinagsasabi nila. Wag mong hayaan na madala ka. Kasi ito na yung moment na kailangan nila matuto din tumayo sa sarili ng mga paa. Which is, papasok tayo sa Four of Pentacles. Ayan na. So, medyo, since nga self-care to, andyan na pinapasa ng cards, even in finances, medyo kailangan mag-cut off sa kanila. Kasi hindi sa lahat ng oras you should be giving. May isang sinabi yung, inisip ng iba na, kasi gusto ko silang tulungan eh. May nagsabi sa akin na hindi lahat ng tao nanghihingi ng tulong dapat kailangan bigyan ng tulong. Why? Kasi yung problema nila, resulta ng mga maling desisyon nila or pinaparusahan sila. Either way, wag ka maki-join kapag ganon. Kasi kapag mali yung desisyon nila, so may karma sila, wag kang makihalubilo kasi mahahawa ka dun sa karma na pinagdadaanan nila. Now, kung pinaparusahan sila ng langit, another thing, wag ka ding makialam. Wag kang join. Let them. Kasi andun yung point na kapag pinagbabayaran ka sa atin yung bad karma, may lesson na kasama yon. So kapag tinulungan mo din sila, andun yung point na tinatanggal mo yung privilege na matuto sila. Tinatanggal mo yung privilege para lumakas sila, mas maging matalino, mas maging madunong. So, huwag tayong makikialam. Paano ko malalaman kung karma nga na binibigyan ng universe? Now, papasok si the Fool. Now, this is connected to the air, si Fool. It's also about beginnings and creation. Pero, since naka-reverse siya, it's pointing out towards water. So, it's about emotion. At any time na makikinig ka naman sa intuitions mo. Ito naman yung moment na pakikinggan mo yung nararamdaman mo. If andun yung point na nahihirapan ka pag intindihin kasi aaralin mo din to paano makinig doon sa instincts mo. Ito yung moment ang gawin mo, kung hindi mo pa malaman kung tutulungan mo hindi, pwede ka magsabi ng pag-iisipan ko, titignan ko, aralin ko, bigyan mo ako ng mga gantong araw or isang linggo. Delaying tactics. It's also a way for you para magkaroon ka ng moment to listen doon sa instructions ng universe kung ano ba talaga yung nasa heart mo. Kung ano ba yung sinasabi ng universe, should you help or should you not? Now, yung deities is si Persephone, 16, simplicity, rejuvenation, and a wish to balance. And the card of the sun. Anong galing, no? Ironic, first card. Sa center self and a wish to shine. Again, there's nothing wrong sa pag-aasikaso sa sarili. Walang masama na tumanggi kung kinakailangan. Wala din naman masama na asikasuhin ang sarili. Anybody na sasabihin na sa'yo na mali yan, kasi dapat ganting ginagawa mo, pag-isipan mo, kailangan pa ba sila sa buhay mo? Pag-isipan mo kung kailangan pa ba i-welcome sila. Kasi kung ganito yung mindset nila, that means they are, for me,
selfish sila kasi ang gusto nila, sila yung makikinabang lang. And I trust matalino ka. Alam mo pa paano mapapaikutin yung pera mo ng maayos. Hope nakatulong yung reading. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago, subscribe, like, and share. For private readings and spell works, pwede mo ako i-message at Friday hanggang Sunday. So, asa Oh My Gulay tayo sa Session Road for face-to-face readings. So, maraming salamat. God bless. Namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you soon. From Baguio City, have a great day. Bye for now.